Ang bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita sa publiko at hindi pa rin naglabas ng audio na mensahe para sa kanyang mga kababayan ay maaaring nasa koma. Matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel na nagpatumba sa kanyang ama na si Ali Khamenei at mga miyembro ng kanilang pamilya. Kagabi, naglabas ang autoridad ng Iran ng pahayag mula kay Khamenei na nanawagan ng pagpapatuloy ng digmaan, pagharang sa kipot ng Hormuz, paghihiganti sa mga Amerikano at pagbubukas ng bagong front ng digmaan. Ngunit si Khamenei mismo ay hindi nakita o narinig. Nagbunga ito ng teoryang ang kapangyarihan sa bansa ay hawak ng mga militante ng Islamic Revolutionary Guard Corps na ginagamit lang ang pangalan ni Mojtaba bilang panakip. Dahil siya ang anak ng pinaslang na Ayatollah Ali Khamenei na inaasahang magbuklod sa mga tao. At ngayon kamakailan lang, iniulat ng British na pahayagan na The Sun na ang bagong pinakamataas na pinuno ng Iran, si Mojtaba Khamenei, 56 na taong gulang ay nasa koma. Nakakuha siya ng malubhang pinsala dahil sa isang airstrike at posible ring na-amputate ang kanyang mga binti. Pero mahalagang tandaan na ang impormasyon na si Mojtaba Khamenei ay nasugatan dahil sa pag-atake noong Pebrero 28 ay kinumpirma na ng iba't ibang mga source mula sa iba't ibang media kabilang na ang opisyal. Kinumpirma ito ng mga opisyal sa Tehran. Kaya naman iminumungkahi kong pag-usapan natin ito. Itong impormasyon na si Khamenei ay maaaring nasa OMA at may napakabigat na mga sugat. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito ng magkakasama. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, ilike ang episode at mag-iwan ng inyong komento. Himihiling ko ito dahil nakakatulong ito sa algorithm ng YouTube para irekomenda ang episode na ito sa mas maraming manonood. Mag-subscribe na sa Telegram channel ko, Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mabilis na balita. Kaya, ang bagong pinakamataas na leader ng Iran, ang 56 anyos na Mojtaba Khamenei ay di umano'y nasa koma. Nagtamo siya ng malubhang pinsala dahil sa isang airstrike. At tungkol dito ay nagsusulat ang British na pahayagan na The Sun ayon sa kanilang mga source sa Tehran. Tinitiyak ng insider na putulan ng mga binti si Mojtaba Khamenei. Mayroon siyang rupture sa atay o tiyan at sa ngayon, siya ay nasa koma. Ayon sa source, si Khamenei ay nasa isa sa mga ospital sa ilalim ng pangangalaga ng Ministro ng Kalusugan ng Iran. Napansin ko agad ang inyong pagdududa dahil hindi naman talaga kilalang mapagkakatiwalaan ang The Sun. Hinihikayat ko, kayong huwag magmadali humusga dahil mismong pahayagan ay nagsabing hindi mapapatunayan ang katotohanan ng impormasyong ito. Ayon sa CNN at sa kanilang mga source, nagtamo si Mojtaba Khamenei ng bali sa binti at iba pang di seryosong pinsala noong unang araw ng pambobomba. Noong una, sinabi ng embahador ng Iran sa Cyprus na si Ali Riza Slarian sa pahayagang The Guardian na si Khamenei ay totoong nasugatan dahil sa parehong airstrike kung saan napatay ang kanyang ama, ang pinakamataas na leader na si Ayatollah Ali Khamenei, pati na rin ang 5 pang miyembro ng kanilang pamilya. Sabi ni Slarian, hindi siya nagpapakita sa publiko at walang balita tungkol sa kanya ilang araw matapos siyang italaga sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno dahil sa kanyang tinamong pinsala. Ayon sa CNN, bukod sa pinsala sa binti, nagtamo rin ang 56 na anyos na si Mojtaba Khamenei ng pasakaliwang mata at maliliit na sugat sa mukha. Dahil dito raw, ayaw siyang ipakita sa publiko. Pero tanong, hindi ba pwedeng i-record ang boses niya? Sa di malamang dahilan, hindi rin nila ito ginagawa. At dito mahalaga ang isang bagay. Ginamit ng mga Iranian na state media ang kakaunting archival na video na mayroon sila tungkol sa bagong pinakamataas na leader at pinupunan nila ang mga kulang na bahagi ng video gamit ang mga larawang ginawa ng artificial intelligence. Walang bagong mga footage kay Mojtaba. Noong Marso 11, iniulat ng New York Times ang pagkasugat ni Khamenei sa unang araw ng digmaan. May mga dituwirang ulat tungkol sa kalusugan ni Khamenei Jr. na lumabas sa Iranian na state media. Tinawag siya ng pambansang telebisyon at ng ahensyang IRNA bilang sugatang veterano ng digmaan. Tinawag din siya ng pangrelihiyosong kawanggawang organisasyon na Komite Emdat bilang Janbasjang na sa pagsasalin mula sa Persian ay nangangahulugang veteranong nasugatan sa digmaan. Bukod pa rito, dati nang kinumpirma ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Esmail Bagay
sa isang panayam sa Italianong pahayagang Corriere della Sera na nasugatan si Ayatollah. Sapat na ang impormasyong nasugatan si Khamenei. Balikan natin ang material mula sa The Sun. Ayon sa pahayagan, inilathala ang unang pampublikong pahayag ni Khamenei kung saan kinundena niya ang mga kaaway at nangakong ipagpapatuloy ang laban. Ngunit hindi ito personal na ginawa sa telebisyon, video o audio. Sa halip, inatasan ng masugid na Islamistang rehimen ang isang babaeng tagapagbalita na basahin ang kanyang mga salita sa pambansang telebisyon. Sa pahayag, may pangakong magwawagi tayo at paulit-ulit na binanggit na tanging mga base militar ng Amerika sa mga kalapit na bansa lang ang tinatarget ng Iran. Sa pahayag ni Mojtaba Khamenei, sinabi niyang ipinapaabot nila sa mga lider ng rehiyon na patuloy nilang pahahalagahan ang relasyon sa mga kalapit bansa. Gayunpaman, ang presensya ng base militar ng Amerika sa ilang bansang ito at paggamit ng mga iyon laban sa Iran ay hindi nakakatulong sa rehiyon, kaya dapat isara ang mga ito. Tulad ng sinabi namin, hindi kami kaaway ng mga karatig bansa at tinatarget lang namin ang base ng mga Amerikano. Nagulat ang kalaban sa pagiging maparaan ng ating mga tao. Nagbanta rin si Khamenei ng paghihiganti bilang tugon sa pag-atake ng misail sa isang paaralan sa Minab, kung saan isang Amerikanong misail na Tomahawk ang pumatay sa 168 katao. Ito, sa totoo lang, ay kinumpirma na rin ng internal na investigasyon ng mismong mga Amerikano. Sa kanyang pahayag, nangako si Khamenei na hindi niya papayagan ang pagdaan ng kahit isang barko o oil tanker sa mahalagang Strait of Hormuz. Ayon sa The Sun, ayon sa kanilang source, hindi si Mujtaba Khamenei ang namumuno sa digmaang ito ngayon. Isang source mula sa kabisera ng Iran, Tehran, ang palihim na nagbigay ngayon ng napakadetalyadong impormasyon tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng bagong leader, sa kanyang gamutan, kinaroroonan at mga hakbang sa seguridad. Ayon sa source ng The Sun, na-amputate ang kanyang mga binti at nagkaroon din siya ng pagkapunit ng atay o tiyan. Mukhang kasalukuyan siyang nasa koma. Mas delikado na ngayon si Mojtaba dahil tumindi pa ang galit niya sa mga kalabang kanluranin matapos mawalan ng malalapit na kamag-anak. Ang kanyang mga armadong tagasunod na porsigido ay siguradong magdadala ng kanyang paghihigante, buhay man siya o patay. Si Mujtaba ang napiling pangunahing kandidato bilang kapalit ng kanyang ama matapos ang dalawang pagpupulong ng Assembly of Experts sa Iran. Ito ang mismong lupon na binubuo ng 88 na ayatollah. Isa siyang matatag na konserbatibong kleriko na sumusuporta sa paggawa ng sandatang nuklear at may malapit na ugnayan sa mabagsik na Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Ngayon, narito na ang pinakakapanapanabik at pinakakamanghamanghang bahagi ng kwentong ito. Ayon sa Bloomberg, si Mujtaba Khamenei ay nagmamay-ari ng mga maranyang mansyon sa United Kingdom na may kabuuang halaga na higit sa 100 milyong British pounds. Kabilang ang 11 bahay sa Bishop's Avenue na tinaguriang Billionaires Row. Pinaniniwalaan din na siya ay may kontrol sa isang malawak na imperyo ng pamumuhunan sa Tehran, Dubai at Frankfurt. At ayon sa mga ulat, nagtatago siya ng malaking halaga ng pera sa mga account sa mga Swiss bank. Ano ang masasabi mo sa bagong kataas-taasang pinuno ng Iran, si Mujtaba Khamenei? Bakit kaya hindi siya inilalantad ng mga awtoridad sa publiko? Hanggang dito na lang muna. I-share ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o halimbawa, bayad na subscription. Para sa mga link at detalye, tingnan ang video description o iscan ang QR code. Madaling paraan ito para suportahan ng aming channel. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.